Maraming salamat po sa ating choir sa isang napaka-energetic na worship. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Sama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat sa Sales Family, Sunday Filipino Choir, Pulo Family, and Marcos Family, De La Ostia Family, Lino Laino, Silmar Pabalate Pagyangayan Families, Cabillas Family, Sabulang Family, Pasasalamat Dolores Reyes, De La Vega Family, Elidia Lobo Maranan Briones Family, Pasasalamat Erwin and Lisa Ballesteros, Rowena Modin, Joy Espino, Lucia Wong, Mark Bernardo, Rene Manansara, Nixon Soliman, Leslie Defensor, Baluyot and Espino Family, Gonzales Defensor and Parawal Family. Muli pasasalamat ng Pagyangayan Family, Paglalaki and Silmar Family. Para po sa natatanging intensyon, Ana Marie, Louis Hidalgo, Mayla Sales, Lino Laino and Mercedes, Christine Matamis, Michael Pulo, Peter Sigal, Jenny Flor Villa, Manguera Family, Marisol, Peter Sack, Sheila Marie, Trini, Erson, Virgin, Emma, Emiliano, Lady Diane, Danilo Esto Tapio, Erwin Samuel Aaron, and Lady. Ating din pong isama sa ating mga dasal ang mga kaluluwa Nina Ramona, Maria, Pablo, Juan, Jaime, Arsenio, Roberta, Jose, Sophie, Mau, Baby, Raquel, Gemma, and Vilma, Carlos Torres, Erlinda, Sofia, Florentino, Vicente, Gerald, Clarida Anastasia, Carmen, Irineo, Mila, Cipriano, Gianni, Paulo, Francisco, Arturo, Demetrio, Francisca, Avelina, Esther, Josefina, Gingy, Jose Javier Rodrigo Seriaca, Catherine Rabaya, Tomas Lanet, Gloria Guillermo, Godofredo, Ruth Maria Felina, Itola Domingo, Pascua Valera, Aniceto Eduardo, Carlos Erlinda, Sofia Florentino, Vicente Gerald, Ramona Maria Pablo Juan Jaime Arsenio, muli isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayong gabi ang ika-13 linggo ng karaniwang panahon, araw ng Miyerkules. Tumayo na po ang lahat at sabayan ang koro sa pagbuman na awit. Oh,
natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pagaling ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Nagreteng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pamanaming makapangyarihan, kami yung mga kinukop mo ay niloob mo maging mga anak sa liwanag mo kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Nagsubok na po ang lahat at pakinggan ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon na ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awati, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng maraming ang anak mong iyan kay Agar, at sila ay magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay pinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila paalis. Sinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy.
at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at pakahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinaliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinunom niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya ay lumaki sa ilang ng parang at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang bilyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupko. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Matakot sa pugon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino man ang puong susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Magsitayo na po lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdahay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?"
Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, pabayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi na Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbo umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhig nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsilupin na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi natin na ang paglalakbay kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibabaw. At ito yung naranasan natin, yung mga binahagi ninyo kagabi. Sabi ng iba, ang buhay ay parang gulong ng palad. Naranasan natin yan, at tunay nga. Hindi habang buhay, ikaw ay nasa itaas. At hindi rin habang buhay, ikaw ay nasa ibaba. Nakita natin yan sa karanasan natin kagabi. Dahil ang Diyos, sabi nga natin, God always intervene. Ngayong gabi ating napakinggan, kung kagabi nakita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon para pahintuin yung unos na naranasan ng mga mangingisda kasama ni Jesus, ngayon naman ipinapakita ni Jesus yung kanyang kapangyarihang espiritual. Yung kanyang pagpapalayas doon sa dalawang lalaking inalihan ng masamang espiritu. Nakita natin yung katangian ng dalawang lalaking inalihan. Ipinapakita sa atin yung pagkaalipin. Ipinapakita sa atin na sila'y naninirahan sa libingan, malayo sa lipunan at mapanganib. Kaya walang gustong dumaan sa lugar na iyon. Minamahal ko mga kapatid, ang demonyo, kilala niya si Jesus. Kaya ano ang sabi niya dito? Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Kilala siya. Naparito ka ba upang pahirapan kami na hindi pa napapanahon? Alam natin na si Lucifer ay isang anghel. Angel of light, yung kanyang role. Subalit, hindi siya marunong sumunod sa nais ng Diyos. Gaya nga sabi ko sa inyo, nainggit siya sa tao. Bakit pinili ni Jesus na maging tao? Kaya ang tinutukso ng demonyo, tao. Kaya nga, minamahal mga kapatid, nakita ng demonyo na may kapangyarihan si Jesus. Kaya pati sila takot sa anak ng Diyos. Yung mga Hudyo, kadalasan
hindi mo makikita sa kanila itong baboy. Dahil para sa kanila, ito'y marumi. Patunay na hindi Hudyo ang mga nakatira doon. Mga hintil, no? Gadinero, lupain ng Gadinero, no? Gentile territory. Kaya ano ginawa ng ating Panginoon? Pinalayas niya yung demonyo sa dalawang lalaking inalihan. At sila ay pumasok sa mga baboy. Kaya baboy nakaka-high blood. Ganon din, minamang kapatid, pinapakita sa atin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Isang salita na ng ating Panginoon, sumunod sila. No? Ganon makapangyarihan ang ating Panginoon. Subalit yung mga taong doon, pumunta sila sa bayan para sabihin yung ginawa ni Jesus. Ipinamalita. No? Dahil nasira yung kanilang hanap buhay. Mas mahalaga sa kanila yung hanap buhay kaysa yung nakitang kapangyarihan ni Jesus, pinalayas ang masamang espiritu sa dalawang lalaki. Kaya nga, ano yung pwede nating matutunan sa Ebanghelyo? Na pwede nating baunin sa ating paglalakbay. Ang ating Panginoon, meron siyang kapangyarihan na palayain tayo sa mga umaalipin sa atin. Kung tayo lang ay magpapakumbaba at palalayain din natin ang ating sarili. Maraming gustong lumaya, pero hindi naman tinutulungan yung sarili. No? Mga kapatid, sa ating buhay, habang tayo lumalapit sa ating Panginoon, napapansin nyo, mas maraming tukso, mas maraming pagsubok ang dumarating sa atin. Kaya nga, ang ating Panginoon, mayroon siyang kapangyarihan laban sa kasamaan. Kaya nga ang inang simbahan, mayroong tinatawag na Ministry of Exorcism. Yung ibang mga pari, takot. At isang biyaya para sa akin, noong ako po ay nagdalawang buwan sa Kuwait, pagbalik ko po sa Diocese ng Lawag, binigyan kami ng obedience ng aming obispo sa Diocese ng Lawag. Ilang kaming pari binigyan ng obedience para dumalo doon sa seminar ng Ministry of Exorcism sa UST. Pero bago doon, marami nang nangyari sa akin bilang isang pari na hindi ko inakala na ito pala yung magiging ministry. Lalo na sa healing ministry, marami kang masasaksihan. Kaya nga, mamaya, pagkatapos ng misa ay meron tayong pagbabasbas sa mga dala ninyong asin o mga olive oil or religious articles na pwede ninyong panangga para sa mga espiritu. Kaya kung minsan, ang nagsasuffer yung tao dahil ayaw niyang lumaya. Bakit ka nagkakasakit? Bakit ka nahihirapan? Bakit ang daming problema? Kasi hindi mo alam
meron kang nagawa na hindi mo pa naikukumpisan, na hindi mo alam. No? Mga kapatid, ang ating Panginoon bilang anak ng Diyos may kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan para iligtas ang tao. Dahil ang demonyo, sisirain niya ang buhay ng tao. Sinisira niya ang buhay ng tao hanggang ikaw ay mawalay, hanggang ikaw ay malayo sa ating Panginoon. Kaya nga, si Kristo ipinadala ng Ama para palayain tayo sa kasalanan. Ano ba yung mga umaalipin sa tao? Sabi ko kanina, ang simbahan ay nagtalaga ng Ministry of Exorcism para tulungan yung mga tao sa mga bagay na umaalipin sa kanya. Kailangan tanggalin at palayasin sa buhay ng tao. Una, yung tinatawag na occultismo at mga gawaing espiritista. Yung mga occult practices. Ano ba itong mga occult practices na ito? Yung mga pumupunta sa mga manghuhula. Ilan sa inyo ang pumunta sa manghuhula? Mga tarot cards, mga crystal ball, mga palm reading, yung mga espiritista na nag-uugnay sa mga patay, yung mga pumupunta sa albularyo. Sino sa inyo pumunta sa mga albularyo? Hindi ka pumunta, pero yung kanununuan mo, ito yung pinaniniwalaan, kaya nananalaytay sa iyo. Kaya yung effect, nasa sa iyo. Kinumpisan mo ba yun? Hindi. Yung mga pumunta sa albularyo, nag-palm reading, ikumpisan niyo po ito. Yung mga may third eye, kala nyo, regalo yan, ha? Yan ang opening, pintuan ng demonyo sa iyo. Kaya pwede nating ipasara yan kung mayroon kang third eye. Kung ano-ano nakikita mo. Na? Paggamit ng anting-anting, agimat, sabi ko kanina, tarot cards, horoscopes, amulets, birthstones, lucky charms, feng shui. Tingnan nyo. Nakikinig ang demonyo na dito. Ha? Yung spirit of divination, dapat nating talikuran. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay pinapahintulutan nating mabuksan ang pintuan ng masamang espiritu. Kaya ang dapat gawin, mangumpisan. Iilan sa mga Pilipino ang nangungumpisan. Kailan yung huli mong pangungumpisan? Tumatanggap ka ng komunyon, naglilingkod ka, pero may umaalipin sa'yo.
sinasabi sa iyo, huwag kang mangumpisa. Sige lang, maglingkod ka. Hindi naman halata. Kaya kung minsan, ikaw ay nagiging dahilan ng pagkasira ng community. Hindi napapansin yun? Ikaw ay nagchichismis sa kasama mo sa community at unti-unting sinisira yung dignidad ng kasama mo. Gawain ba ito ng Diyos? O gawain ng masamang espiritu? Kung nasa iyo ang Diyos, hindi paninira ang iyong ginagawa. Bagkus tinutulungan mo yung tao na mapalapit sa Diyos. Okay lang po kayo. Tingnan niyo ang katabi niyo. Oh. Mamaya, pag-uwi niyo. Okay, matakot. Diyos ko, Panginoon. Pangalawa, ano yung mga umalipin sa tao? Addictions. Droga, alak, sugal, pornography, pati mobile games. Oo. Di ba nakaka-addict maglaro? Akala nyo, ha? Pati yung mga laro ng bata na pinapauso dati, ingat po kayo doon. Dahil hindi nyo alam yung intention nung gumawa. So, kailangan magkaroon ng deliverance prayer. Pangatlo, ano yung maalipin sa tao? Yung pagtatago ng matinding galit, sama ng loob, at hindi pagpapatawad. Matinding puot, paghihiganti. Hindi naman kayo mga magsasaka. Bakit magaling kayong magtanim? Kaso lang, mali ang inyong itinatanim, sama ng loob. Mga kapatid, gumising tayo. May umaalipin sa'yo. Mamaya, isa-isahin mo to habang nasa bahay ka. Kaya nga, sabi dito, unforgiveness is a major doorway to demonic influence. Hadlang ito sa biyaya ng Diyos at pabor ito sa iyong kaaway. Dahil hindi ka nagpapatawad. Pagsamba o pakikilahok sa maling relihiyon o kulto, Masonry, Satanism, New Age. May mga grupo po ng mga satanismo na Diyos nila ay si Satanas. Dati, mayroong ikinalat rosaryo sa may cross, sa tuktok niya walang Henry, ang nakalagay doon ahas. Kaya tingnan niyo yung plastic yun na rosaryo. Kaya tingnan niyo po yung mga binibili yung Santo Rosario. Kaya sabi ng isang pari ng Agustinian sa Cebu, ilang sako yung nalikom nilang mga rosaryo na gano'n. At meron din pong right para sunugin ito. Maling paniniwala ay nagbubukas ng kaisipan sa panlilinlang ng masama. So, kailangan niyo pong i-renounce itong mga ito. Mga influensyang makasalanan mula sa media at kultura.
yung mga satanic symbols. Nung isang araw, pumunta po kami doon sa Gold Soup at napadpad kami doon sa may antique, bilihan ng mga antique. Napansin ko doon yung mga evil's eye. Sabi ko sa kasama ko, ati, tumatayo ang balahibo ko. No? Mga evil's eye. Mga pelikula na nakakatakot. Mga anime, mga kababalaghan at karahasan. Kapag ito yung parati mong pinapanood, ito yung exposure mo, maaaring humubog ito sa isip mo at puso mo palayo sa Diyos. Kaya yung mga pinapanood nyo sa inyong mga anak, tara anak, manood tayo ng horror, maganda yun. No? Nagpapatayan, nakakatakot, pugutan ng ulo. No? Pag ito'y na-inculcate sa isip ng bata, magiging bahagi ito ng kanyang pagkatao. Ang mata ay bintana ng kaluluwa, kaya dapat itong ingatan at linisin. Dapat gawin ayon sa turo ng mga ng simbahan. Magsisi at mangumpisal. Pag nangumpisal ka, kapatid, 200 times exorcism yan. Dahil ikaw ay nagpakababa, isinugo mo ang lahat sa ating Panginoon. Putulin mo ang ugnayan mo sa mga occult practices na ito. Mag-renounce ka. May mga bagay kayong isinusuot na akala mo pampaswerte. Sa isang Kristiyano, hindi niya kailangan ng pampaswerte dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Kaya ka may trabaho, kaya ka may sweldo, kaya ka may pamilya, kaya ka malusog, kaya ka nasa organization na kinabibilangan mo dahil sa Diyos. Kaya nga parating ang sinasabi sa inyo ng mga nakaraang araw, magtiwala sa Diyos. Ba't ang dami natin nilalapit ang mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin? Akala natin nakakatulong sa atin, napapalayo pala tayo sa Diyos. Dahil akala mo, tutulungan ka ng mga lucky charms na yan. Akala mo, tutulungan ka, pag-agalingin ka kapag ikay pumunta sa albularyo. Mas pinapaniwalaan mo yun kaysa ang Diyos. Ang babaw pananampalataya natin. Sino kinakausap ng albularyo? Kilala mo? Pwede silang maglagay ng image si Santo Niño, pag-front nila, pero sino tinatawag? Pero silang panalangin. No? Ginagamit nila yung prayer, Ama namin. No? Para pag napagaling ka, babalik ka sa kanya susunod. Pinagaling ako ni ganito, yung albularyo, yung manggagamot na yun. O, nandun na yung pananampalataya o wala na sa Diyos. Diba? Mga kapatid, marami tayong dapat malaman sa ating pananampalataya. Marami tayong dapat ituro sa mga Ilocano. Ang dami itong tinatawag naming atang-atang. No? Nung nalaman ko ito, pinagsabihan ko na nanay ko, Nay, huwag ka na maglagay. No? Sinong inaanayan mo? O kinain nila, naubos nila. Panginoon ko po. Kasi death anniversary ng tatay mo, nag-alengan to, no? Naubos nila, yung manok. No? Di ba, ang babaw ng panampalataya natin, di ba?
Ito yung mga ipinapasa ng mga matatanda. Ano mga kapatid, ginagawa niyo pa ba yun? Magsimba ka, ipagdasal mo yung kaluluwa. Ito yung mas mahalaga. Kasi nag-aalay-alay ka dyan. No? Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Wala kang tiwala sa Diyos. No? Sabi ng mga magulang, huwag kang umihi dyan. Magtabi-tabi kami, nuno dyan, nuno sa punso. Lalaki yan. Di naman lumalaki. No? Di ba dami natin pinapaniwalaan? Pagkakain ka, magkuhan ka, no? Bigyan mo sila. Sino sila? Sino sila? Basta sabi ng lola mo, bigyan mo lang sila. Sumunod lang tayo, wala namang nawawala. Yun parating sagot ng mga matatanda. Di ba? Mga kapatid, gumising tayo sa katotohanan. Ito yung nagpapahirap sa atin. Kailangan natin putulin yung ugnayan natin sa mga maling paniniwala. Nasa altar nga, nandun si Jesus, nandun naman yung gano'n ng gano'n. Gusto kami. Sa tindahan, nandun ang Santo Niño, nandun naman si Buddha. Ano ba yun? Mga kapatid, muli gumising tayo. Ang dami-dami nilalagay sa pintuan, gano'n, di ba? Meron pa yung parang salamin. No? Yan. Pungsoy. No? Tumatawa tayo pero ginagawa natin. Ha? Kaya pinapasukan ka ng masamang espiritu. Kaya ang panlaban natin, mga kapatid, una, pag-uumpisan. Nagro-rosaryo ka nga, baka yung gamit mong rosaryo, hindi pa nablesan. Ha? Napablesan na po ba yung inyong mga rosaryo? No? Dapat bless. Kasi pag bless yan, hindi ka gaanong pupuntahan ng masamang espiritu. Lalo na kapag gamit-gamit mo yan, dinadasal mo. Alam niyo po, sabi sa exorcism ministry, kapag nagro-rosaryo ka, binabanggit mo ang pangalan ng mahal na ina, nabibingi ang demonyo. Dahil ayaw nila kay Maria. Takot sila kay Maria. Sana sa ating mga bahay may imahe ang mahal na inang Birheng Maria. No? Nung ako po ay dahil sa ministry ng healing ministry, ilan yung nasaksihan ko na every time na ipapatong ang kamay, nanginginig. Sige. Pinapabayaan ko lang. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hanggang titigil yan. No? Pangalan ng Jesus. Banggitin mo lang ang pangalan ng Jesus, kapatid. Noong ako po ay nasa Kuwait, hindi ko pa po alam na ako ay may involved sa Ministry of Exorcism. May nangumpisan. Sabi niya, Father, matagal na ako, hindi nangumpisan. Pwede po ba mangumpisan? O sige, sabi ko, mangumpisan siya. Pero hindi ko na sasabihin ko ano yung kinumpisan niya. Yeah? Dahil may seal of confession po kami. Nangumpisan siya, pagkatapos niyang mangumpisan, naduwal siya. May umalis sa kanya. May umalis sa kanya. Binigyan ko siya ng yung black bag para doon siya sumuka. Ilang beses siyang dumuhan. Pero walang lumalabas.
Sabi niya sa akin, Father, meron pa akong kaibigan. Nahihirapan lumakad, nahihirapan siya maglakad. Gusto ko po sanang imbitahan para mag-umpisan din. Sabi sa kanya, sige, dalhin mo para makapag-umpisan siya. So, magsisimula yung misa ng hapon, dumating sila before the Mass. Nasalubong ko siya. Father, ito po yung kaibigan ko. No? Ito siya maglakad. No? Ito siya maglakad. Kasi namamaga yung paa. Sabi ko, papasukin mo sa opisina, sabi ko. Parang ganyan, may sarili-sariling opisina, di ba? Dahil nagpakasyon din yung pari noon, so ako rin yung pumalit sa kanya. Pinapasok ko sa opisina. Sabi ko sa kanya, yung kaibigan niya lumabas, kabilang dalaw sa opisina. Nakaupo ako doon sa may table, sabi ko sa kanya, Kuya, ano kasi bang pinagkakain mo? Kasi baka I was expecting na maka-uric yung sasabihin niya, no? Kaya siya makalakad. So noong kinakausap ko siya, meron akong napapansin sa kanya. Gumagano siya. Di ako, natakot ako. Natakot ako kasi, alam mo yung dila niya, lumalabas, kumahaba. Gumagano siya. Takbo ako. sabi ko sa kasama niya, halika dito, sabi ko kasama ko. Yung dalawang kasama mo, ibarang nangyayari sa kanya, sabi ko sa kanya. Di siya, dahil Bisaya siya, nag-rosaryo siya. Habang nag-rosaryo kami, gumagano, tapos yung dila niya lumalabas, lumalaki, umahaba. Bawat misteryo, pinapatong ko yung kamay ko sa kanya, mas lalo yung sigaw niya. No? Sumisigaw siya. Nagre-react siya. Wala akong makitang cross doon sa opisina eh. Sa Kuwait, mas stricto ata doon kaysa dito. Nabuti dito, mayroon. No? So, nakuha ko lang yung rosary niya. No, yun yung kan ko. Tapos tuloy lang si Kuya ng pag-rosary ng Bisaya ay Cebuano. Tapos so, matapos yung rosary, kumalma siya. Kumalma. At nag-attend siya ng banal na misa. Hindi ko makakalimutan yung karanasan ko yun. Sabi ko siguro pag malayo ako sa Diyos, takot yung nalaig. No? Takot yung nalaig. Kaya nga, kung handa kayong maging miyembro, may mga lay naman na sumasali. Pag team kasi po ng ministry, mayroong psychologist, may lawyer, may doktor, may pari, no? Para malaman muna nung psychologist kung anong problema ng tao, no? Dapat may lawyer kasi baka mamaya mahampas ni Father, no? May mahawakan si Father, no? May magtatanggol sa amin, no? Kaya pag team, sama-sama kami para dala yung mga possess, no? Possess yung talagang hindi mo pigilan yung pagwawala niya. No? Baka may possess dito. No? So, mga kapatid, ito yung mga karanasan namin, no? Na nangangailangan din kami ng inyong panalangin para sa amin, para mas marami kaming matulungan ng mga kapatid na napoposes, yung mga kapatid na matulungan para lumaya sa kanyang pagkaalipin. No? Kaya magandang tingnan din ninyo sa inyong sarili, ano ba yung umaalipin sa iyo? Ano ba yung mga addictions sa iyo na umaagaw ng oras mo para hindi ka makapagdasal? Yung mga pagkakataon na parating nating dahilan, trabaho, para hindi tayo makadala ng banal na misa, hindi tayo makadala sa mga fellowship, unti-unti ito, pag kinain tayo nito mga kapatid, mas lalo tayong mapapalayo sa Diyos. Kaya, pag nilayan mo yung mga karanasan mo sa buhay, bakit kaya parati akong nanghihina? Bakit kaya parati akong nawawala ng gana? Baka may umaalipin sa iyo, kapatid. Kailangan mo ikumpisa niya.
Baka yung mga magulang mo, mayroon pa rin ginagawang iba, sa albularyo pa rin, mga pinapaniwalaan. Tulungan niyo sila. Kaya nga mamaya, yung mga asin na babasbasan, pag-uwi niyo sa bahay, huwag niyo kainin lahat. Kasi ilagay sa maliit na lalagyan, ilagay sa altar, sa mga sulok ng bahay. No? Tingnan nyo, may mararamdaman kayo iba sa bahay nyo. No? Meron kayong mararamdaman. Mas protected kayo ngayon. No? Yung olive oil, pwede nyo gamitin sa pagluluto, sa pagkain, pwede po yun. Or pag may nararamdaman ka, pwede kang uminom ng isang kutsarita. Huh? Blessan po yun, ha? Yung blessed oil lang, baka mamaya, ano ginagawa mo dyan? Nilalaklak yung olive oil. Huwag mong inumin yan! Adik! Sabi ni Brother lang, hindi, isang kutsarita lang. Baka mamaya sabihin ka na sa adik ka lang. Mamaya, sasakalin mo na asawa mo. Hindi mga kapatid. Di ba kung minsan sa bahay, kunting salita lang ng mag-asawa ko, isang sensitive yung isa, napakaliit yung pinapalaki ng isa. No? Kaya kung minsan, iba yung aura ng bahay. Kaya kung minsan may mga house blessing ako, may mga rooms na kung minsan kinikilabutan ako. No? May mga rooms na kinikilabutan ako. Lalo yung mga bodega na hindi kadalasan nabubuksan yung mga ilaw. Ha? Mamaya maglinis pa kayo ng bahay niyo. Binilistikan namin yung mga ganyan. Tsaka yung mga malalaking mga jar. Hindi nyo alam, may nakatira dyan. Sino may magano sa bahay? Sige, collect pa kayo ng collect. Antik ha? Sige kayo. Hindi nyo alam kung ano nangyari sa pamilya yun. Pamilyang may-ari ng mga gamit na yun. Kaya ingat kayo sa bili ng mga antik. Kasi hindi nyo alam kung anong nangyari sa kanila. Bakit nila pinagbenta. Benta, bili nyo na ito. Sabi niya, mura lang ito. Antik ito. No? Sige, ikaw ang magdadala ngayon. No curse. Hindi mo alam, baka may curse sa family doon. Hindi nagbayad ng utang. Isinumpa sila. No? At ikaw yung kumuha. No? So ingat mga kapatid. Ingat. No? Sana sa ating paglalakbay, makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Mas makapangyarihan ng Diyos. Ito sana yung panghawakan natin sa ating buhay. Ang Diyos, pwede kang palayain kung makikipag-cooperate ka doon sa nais ng Diyos. No? Mararamdaman mo kapag pinalaya mo ito sa iyong sarili, mas magaan ang buhay. No? Kasi kung minsan, habang tayo naglalakbay, gusto natin marami tayong dala. Pero kung minsan, kapag marami kang baon, marami kang dala, bumibigat, bumabagal yung paglalakbay. Kaya yung mga hindi dapat sa ating paglalakbay, unti-unti na natin putulin. Unti-unti na natin i-renounce at ang Diyos ang ating panghawakan. Magtiwala at ipagkatiwala ang iyong buhay sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig, ang ating itutugon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay.
Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, inulat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, inulat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan naway mabuwag ng kalinisan at paggalak sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, inulat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, inulat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, inulat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na magdasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon,
Manalangin kayo mga Panginoon pang ating pag-aalay kay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya ang karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng pag-ahay ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawain kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong baitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, ginawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Sing
namin sa iyo ang tinapay ng nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Paolo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lahing lahi nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nagbabili ng malakagagaling na utos sa turo na Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iliwat ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may aalay. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sa tabi. Dadasalin ko lang po yung prayer to break unholy ties. Kung gaya ng mga nabanggit ko po, kung kayo po ay nakaranas ng ganun, ay i-renounce niyo po sa mga oras na ito. Lampigin yung pagpunta sa albularyo, yung mga addictions, no? I-renounce natin, itakwil natin. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between our brothers and sisters and all evil sources and spirits. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages among our brothers and sisters and all evil sources and spirits. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages among our brothers and sisters and all evil sources and spirits. And I command all spirits associated with these unholy ties, links, and bondages to go immediately and directly to the foot of the cross. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by these spirits, and fill all our brothers and sisters with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Amen. Amen. Ngayon po ay babasbasan po natin una ang mga asin. Yung holy water ay humingi na lang po kayo dito sa simbahan. May mga na-bless naman po holy water po dito. No? Hingi na lang po kayo. So mamaya po, pag i-bless ko na po itong mga sacramentals na ito, pila lang po kayo mamaya, kagaya na ginawa ng communion, para i-bless ko po yung asin mamaya, tsaka yung langis. Una ko pong babasbasan ang mga asin. God's creature soul, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, and the holy God, by God who ordered you to be thrown into the water spring by Eliseus to heal it of its barrenness. May you be a purified soul, a means of health for those who believe, a medicine for body and soul, for all who make use of you. May all the evil fancies and the foul fight, his malice and cunning, be driven afar from the place where you are sprinkled, and let every unclean spirit be repulsed by him who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty, everlasting God, we humbly appeal to your mercy and goodness to graciously bless this creature's soul, which you have given for mankind's use. May all who use it find in it a remedy for body and mind, and may everything that it touches
or its sprinkles be freed from uncleanness and any influence of the evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Yung langis po. Huwag na lang po pala kayo pipila mamaya, ako na lang po ilalapit mamaya kasi mabigat po yung mga dala-dala po nyo. Ingat lang po, baka matabi. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain, that the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God, the Father Almighty, and of our Lord Jesus Christ, His Son, and of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Lord, heed my prayer, and let my cry be heard by you. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and whose heavenly service we acknowledge, may it please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, and all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent, through Christ our Lord. Amen.
So, ingat lang po, baka matabig, ha? No? Yung mga hindi po nakapagdala, pwede niyo po akong puntahan sa opisina hanggang July 17 pa naman po ako dito. No? So, pwede po kayo magdala para po ma-blessan po natin. No? Okay po? Magsitay na po tayo lahat. Bless na po kayo. No? Okay. Alam ko may nagbago. May naramdaman kayo ngayon kasi na-blessan lahat. No? Iba na yung aura natin ngayon. No? Iba yung aura. No? Hindi kagaya kanina na hindi pa na-blessan. Iba yung aura kanina. No? So parating magpasalamat sa Diyos. Parating iyak na rin sa Diyos sa buhay natin. Dahil sa ating paglalakbay, papunta sa ating Panginoon, maraming hadlang. Maraming sagabal. Maraming pumipigil sa atin. Pero kung meron tayong pananampalataya at alam natin yung focus sa ating patutunguhan, kahit anong mangyari, makakarating tayo. Alam natin ang Diyos ang kasama natin sa ating paglalakbay. Kaya sana, siya'y maging sentro ng ating buhay, siya'y ating patawakan. Kapag Diyos ang pinag-usapan, unahin natin siya. No? Kaya mga kapatid, kapag meron kayong time to confess, go to confession, ask forgiveness of the Lord. And the Lord is very generous in forgiving our sins. No? Whatever failures we have committed against Him, He is ready to forgive us. No? Always remember that. No? Babagsak tayo, pero hindi tayo natawad sa Diyos. At ang Diyos patatawarin tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. No? Sa mga naglingkod at patuloy na naglilingkod sa ating simbahan, sana patuloy nating ipahayag, isabuhay si Kristo sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mga Panginoon Diyos kasama inyong mga mahal sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.